ikaw yung naka-perfect sa quiz? Di ba ikaw yung naka-perfect sa quiz? Kaya nga sip-sip lang yan si teacher eh. Nag-aaral kasi ako na mabuti. Oo, nag-aaral ka ba talaga? Palakad-lakad ka lang eh. Ulo na lang ngayon siya pusap may day niya. Wala kasi yung pangalan sa... O ano may sabihin ka pa? Ano, lalaban ka? Pabida-bida-bida ka talaga sa class. Bida ka kasi. Iyakin ka pala eh. Uy, Karel, ano nangyari sa'yo? Tano ka? Wala. Wala, sure ka dyan? Tano ka? Wala lang po. Nadapa lang ako. Nadapa. Ba't parang ganyan reaction mo? Tara nga, upo ka muna dito. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Wala. Nadapa lang. Simpleng dapa lang po. Nadapa. Pero, ganyan ka? Parang ang duwangis mo ah. Wala to. Nadapa lang talaga. Promise. Ano, kung di mo kaya mag-open up sa akin, may alam ako na makakatulong sa'yo. Magpa-counsel ka na lang kaya para masabi mo yung mga nararamdaman mo. At nagpa-counsel na nga si Karil. Good morning po, Counselor. Good morning din sa iyo, Miss. Ako nga pala si Councilor Robert Pescador. So, bago mag-start ng ating conversation, gusto kong ipakilala mo muna ng iyong sarili. Ako po si Karen Arteaga po. Okay, Miss Karel, gusto kong itanong sa iyo kung ano yung reason kung bakit nangyari sa iyo yung ganun klaseng mga bagay. Hindi ko rin po alam eh, pero hindi ko talaga alam kung bakit nila ako ginaganon, bakit sila nang bibis, na-approach din ako nila, hindi naman totoo. Alam mo, base sa case mo, parang nangyari na siya dito. Meron ng case na ganun. Hoy, kala mo kung sino ka, palipasin naka-perfect ka lang kanina sa exam, bida-bida ka talaga. Kaya nga. Yeah, right. You're so annoying. Ano ba kung ginawa ko sa inyo? Ba't naiinggit kayo sa akin? Bida-bida ka kasi. Wala naman ako ginawa sa inyo. Naka-perfect lang naman ako ah. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit naka-perfect ka? Nag-aral lang naman ako ah. Ano po kung masama dun? Oh my God, girl. I smell something fishy. Nag-aral ka ba talaga o nagsipsip ka na naman sa teacher mo? Matalino lang, nag-usip na agad. Ano na, kung nasa ko doy? Game master pala kapag. Master, sana all. Pwede po may assignment tayo sa interep. Interep? Kaya nga sabi sa ma'am. Kahapon natin. Uy, kaklase natin yun ah. Uy! Anong ginagawa niyo dyan? Ano bang ginawa sa inyo ni Joyce? Ba't pinagtutulungan niyo siya? Ayos ka lang ba? Ilang beses na ba yan nangyari? Pangalawa na. Pangalawang beses na pala nangyari yan. Kung ipa-guidance mo na kaya, baka maulitan ka pa. Natatakot kasi ako eh. Ba't ka naman natatakot? Para sa'yo naman yan. Tama. Tuloy po kayo. Magandang gabi po, sir.
isda natin yan. Gusto ko lang po sana humingi po ng advice patungkol po sa mga tao na bumuli po sa akin. In case na Nicole, ano yung nagmulan o paano nagsimula yung nangyari sa'yo? Matagal na po kasi nangyayari sa akin na lagi po nila akong binubuli. Kada po mataas po yung score ko, lagi po nila akong pinagbibintangan na nag-cheat daw po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Gusto ko lang pala ipaalam sa iyo, Miss Karil, na natulungan ko yung dating client ko na sinasabi ko sa iyo. Miss Karil, gusto ko lang itanong sa iyo kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Na-stress po ako kasi hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sa mga nangyayari sa akin ngayon. So, meron lang ako isang bagay na ipare-realize sa'yo. Tignan mo yung paligid natin ngayon. Kung nakikita mo, napaka-fresh na, napakalawak, napaka-peaceful at napaka-ganda ng paligid natin. Sobrang makulay. So, yung may advice ko lang sa'yo is, kung ma-overcome mo yung problem mo o yung nararamdaman mo ngayon, so, maaaring maging gagaya ka ng ating environment ngayon na napaka-peaceful, napaka-makulay. So, yung buhay mo ay magiging makulay. At isa pa, walang ibang makaka-address ng problem mo kung hindi ikaw lang doon. So, kailangan mong harapin yung fears mo, yung kung wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi nila sa'yo, deadmahin mo na lang. Parang hindi ko na masyadong, yun nga, sabi mo na, stress ka, nahihirapan ka na, hindi mo alam ang gagawin mo. So, ganun mo. Miss Karil, meron lang akong mga ibibigay sa'yo ng mga activities. The first one is, kailangan i-enjoy mo yung sarili mo, kailangan maghanap ka ng mga lugar o ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Then, the second one is, kailangan mong magkaroon ng time with your family. So, you have to be open up to your parents, to your siblings na kailangan ay sinishare mo sa kanila kung ano yung nararamdaman mo, hindi yung sinasarili mo. Kasi pag sinasarili mo siya, hindi mo malalabas yung nararamdaman mo kasi wala kang mapaghihinga ng loob. At saka the third is kailangan mong pumunta sa mga tahimik na lugar upang ma-relieve mo kung ano yung nararamdaman mo. At kapag isip-isip mo kung ano ba talaga ang possible na reason sa lahat. Maraming salamat po sa mga advice na binigay niyo. Malaki pong tulong sa akin ito. So, I'm hoping that in our next session, sana ay magawa mo ang mga activities na pinapagawa ko sa'yo. I know naman na hindi mo siya magagawa lahat, pero sana ay magawa mo yung isang kahit dalawa din sa activity kasi I'm sure na nakatulong. So, that's all for today. And thank you sa Next session. Morning po, Counselor. Good morning din sa'yo, Miss Karil. Gusto ko nga pala itanong sa'yo kung nagawa mo yung mga activities na pinagawa ko sa'yo before. Nagawa ko naman po yung mga pinag-binigay na. How does it feel na nagawa mo yung ganyung klase ng activities? Masaya po ay magaan na sa pakiramdam. Bakit ko Maraming salamat po sa mga nabigyan yung advice at nakatulong po sa akin ng malaki. Wala ka naman, so sana nakatulong sa iyo yung mga binigay kong advice at mga activities. So that's it. Thank you. The counselor in our video can be considered a modern and innovative counselor because he takes his clients out in the open. But why? Why does this counselor takes his clients out in the open? Well, this is because to show the clients that they can feel more free when talking about their personal issues and problems with the counselor. Just like being in an open field where you can feel free, feel nice, feel like yourself, and not be judged by anyone else. This is what the counselor wants the clients to feel.
He wants the clients to feel free with sharing their problems with him, unlike if they are in a closed room where there are just four blank corners, and this makes the clients feel more suffocated, more nervous, and heavier. The counseling method shown in our video is the rational emotive therapy, wherein this therapy believes that a person is born with both rational and irrational thinking, which enables him or her decide whether to face their problems positively or negatively. This therapy believes that the root or the cause of a person's problem is their perception or their emotions towards the problem that happened to them, whether you take a problem positively or negatively, such as if you take it positively, then you learn something from it. If you take it negatively, then you are the one that is talo.